Hello everyone, Ren here. So for today's video, we're gonna cover the agency overview. So pupunta lang tayo sa agency overview para malaman natin yung mga details doon. So meron akong ditong agency access to one of my clients. And so ito yung pinaka-agency dashboard niya. So dito malalaman yung total revenue last month, yung monthly recurring revenue, especially if SaaS sila. So, magkakaroon lang sila ng SaaS if ever they are in the 497 plan. So, discuss natin yan sa mga ibang video na. But for today, i-discuss lang natin to yung mga menu dito or section so that will be more familiar once na magkaroon na kayo ng go high level clients. So dito, ito yung total numbers ng new customers and total numbers of customers nila. And kapag ka-establish na yung Go High Level account nila, then meron na sila ditong growth rate, this is automatic guys. So ito system na yung gumagawa nito automatically. So ito yung pinaka-dashboard lang. Meron din dito rebilling. So rebilling is yung mga phone services, emails, WhatsApp services kasi separate yung payments niya. Aside dun sa monthly subscription, meron ding bayad yung mga SMS, text, or calls na ginagawa within Go High Level. Pero sobrang minimal amounts lang yun, like 0.05 cents lang sa US. Pero pag nag-accumulate yun for a month, syempre, aabot ng mga $5 to $10 per month na rin din siya. So, yun. Meron din dito yung revenue, yung cost, and then yung profit nila for as an agency. And then here makikita yung products. So yun, mga phone, email, WhatsApp, and kapag meron kayong mga feature, pag yung client is nag-offer ng feature plans or feature products katulad ng mga AI, mga pro accounts. So yun, mag-appear din siya dito eventually. Yan pala, mga premium triggers and action and then AI products. Nandito na pala siya. And then, so that's again the agency dashboard. Next is yung prospecting. So this is being used kapag gusto nyong makakuha ng prospects or leads. So ito madalas itong ginagamit if yung client's industry or niche is sa mga real estate, mga ganon. So, kung gusto niyo add prospect lang. And then, dito, kailangan nyo enter yung mga details na hinihingi dito. Pwede rin naman siyang mag-search agad. Like, for example, restaurant. So, lalabas lahat dito ng mga restaurants. Since yung IP address ko is nasa Philippines, so, makukuha nyo lang yung sa mga Philippines. So, ito yung may mga restaurants na naka-add sa Google Business or meron sila mga Google Business. And yan. So, kailangan nyo lang mag-enter dito ng specific like business or niche and then may mga lalabas na dito na mga um, you know, mga prospects. Okay. Next is yung sub-accounts. So ito yung mga number or names ng mga sub-accounts within the agency. So for example, this one, Harvest, ito, different company yan. Ito, different company rin. So if maraming sub-account yung clients nyo, like 100 sub-accounts, dito yung lahat nyo makikita. Next is snapshot. So snapshot is also known as the template that you provide or your clients provide to your clients also. Especially if yung mga clients is marketing agency. So basically meron silang snapshot and then if mag-subscribe yung client nila to their own Go High Level, kasama na siya sa package. So may mga imported snapshot dito, yan AI playbook. So ito may mga sarili na siyang feature kapag ka na-push siya doon sa sub-account, like pag pumunta kayo dito. Um,
Mag-open lang tayo. Ito, mga templates lang to na pinoprovide ni Go High Level mismo. Pero yung ito, imported, binili to ng mismong client ko para ibenta niya rin as a package na kasama na sa package niya if ever. So, yun. Ito, tingnan lang natin dito ang isang sub-account. For example, this one. So, yan. So, ito na yung pinaka-dashboard niya sa loob ng account, sub-account ng client. Meron na yung mga opportunities, and then may mga automation templates na din. Yan, may mga automation na siya included. Kasi pag CRM alone lang, wala eh. Kumbaga, kayo pa mismo ang gagawa ng mga automations from scratch. And then sa sites, kapag kayong nabiling snapshot is may mga templates na rin for funnels, like for lead generation funnel, for webinar funnels. Dito rin siya makikita if ever na kasama siya sa snapshot. So, hindi na kailangang mag-start from scratch. I-modify na lang yung mga kasama sa snapshot. So, yun. Reselling. Ito. So, for reselling to, may mga resell AI employee. Ito yung sa mga AI na, yung mga conversational AI, yung mga voice AI. Workflow. So, ito, pwede siyang i-mark up ng client niyo if ever na gusto niyang i-resell tong mga featured or premium actions within Go High Level. So, yan. Pagka gusto nilang gumamit ng WordPress as host, yung Go High Level, ito yung high level price, and then your price, your client's price, pwede na itong i-mark up to like $20 lang. So, meron silang profit na $10 every time na may client silang mag-a-acquire nitong WordPress. Meron ding ad manager here. WhatsApp, since pwede nang integrate yung WhatsApp within Go High Level. Ito, AI employees, very popular ngayon. Oops. Yan. Yan siya. AI employee overview. Ito, meron siyang voice AI. So, i-discuss also na, i-discuss din natin to sa mga next video na. Pero yan, yung mga pwedeng i-resell. Add-ons. Ito yung sa mga mismong Go High Level na to. So, kung gusto ng clients nyo na meron ng mag-set up and Go High Level yung mag-set up nun, additional $1,000 lang naman sa mobile app. So, ito yung mga ina-add nila na features para mas mapadali ang trabaho ng clients nyo. Pero, medyo pricey lang siya, if ever. Pero mga clients na yun, mga mayayaman naman yan. So, siguro, kaya nila yan. Merong iba naman na startup. So, nag-hire na lang sila na mag-set up ng mga Go High Level account nila. At isa na ako doon sa mga na-hire na yun. Affiliate portal. So, affiliates lang to if ever na ma-resell ng clients nyo yung Go High Level to other clients. Kailangan lang nilang fill out dito para maging affiliate sila. So, meron lang ma-generate na unique link specifically for your client, and then yun yung ibibigay na link sa mga ibang business owners. And then, pagka bumili sila ng Go High Level or nag-subscribe gamit yung link na yun, of course, meron silang matatanggap na parang 40% ata out of the like monthly subscription. So, every month yun. Kaya marami ding mga clients na nagiging affiliate din. Or nag-affiliate pala, sorry. Template library. So, ma-access lang tong library na to kapag nasa 497 plan, which is yung highest plan na tong 497 eh. Ito na yung may SaaS configurator. Pwedeng maging subscription na siya. So, hindi natin ma-access. Not now na natin. Hindi natin to account. Partners, university, ito yung mga educational purposes lang. Kung gusto nyong matuto, meron siyang mga video dito from Go High Level alone na pinaprovide nila. So, yan. Ito yung mga pinopost din nito sa mga social media nila tsaka sa YouTube.
So, marami yan dito. If ever na may access kayo sa account ng clients nyo, mas maganda na also panoorin nyo to kasi marami tayong matututunan dito. And then, so partners, ito lang yung sa mga if ever very straightforward naman. So, gusto nyo maging partner ng Go High Level, kailangan yung may matinding marketing strategy. So, yun. SaaS, education, swag. So, ito yung sa mga Go High Level lang mismo to. Wala talaga itong masyadong kinalaman sa pag-assist or pag-support ng mga clients. So, yun lang yung pinaka mapoprovide ko. Ang mga pinaka-importante talaga dito once na mag-work kayo as a Go High Level specialist is yung sa sub-accounts, sa account snapshot. Ito lang yung madalas talaga na ginagamit. Kasi syempre, sa sub-accounts, ito kayo pupunta para i-manage yung client. Then, pagka pinindot niya yon, ito yung mga basic details nila. And meron din actions dito na pwede nyo i-load yung snapshot if ever meron kayong bagong snapshot na dumating and gusto nyong i-push yung snapshot na yun sa account ni Harvest Brokerage. So, for example yan, i-proceed nyo lang, then, yun, may mga calendar siya na kasama yan, body scrubs. Yan yung sa snapshot or template na mapupush dun, dito sa sub-account. So, yun lang guys. Settings, basically agency settings. Dito yung mga billing, phone integration, email services. So, medyo mahabang discussion na to, pero more on configuration lang to. Like yan, number intelligence, gather. Meron din yung additional fee. Pero mga cents lang naman yun in US. Pero syempre, pag marami kayong sub-accounts or yung client nyo, maraming clients, mag-accumulate yun, medyo malaki rin. Lalaki rin siya if ever. So, yun lang po. Kung may question kayo, sa comment na lang para ma-assist din. And kung gusto niyo i-follow din ako sa social media ko, sa TikTok ako madalas kasi sa Facebook parang naka-restrict ata yung account ko doon. So, hindi niyo talaga ako masyadong mahanap siguro sa Facebook, sa TikTok lang. So, yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa agency dashboard. Next na i-cover nating video is about sa sub-account alone na. Meron na. Sub-account overview and how to create a new sub-account. That will be the next video na i-cover po natin. So, yun lang. Pasensya na sa ingay sa background at merong nag-tutor. Yun lang guys. Thank you.